Unang kita ko pa lang sa motorsiklo na ito, talagang masasabi ko na napaka-agresibo talaga ng look at napaka-powerful kung titingnan. Kasi nga, kumbaga hindi mo talaga maiisip na gawang China pala ang motorsiklo na ito. Well guys, no, yan ang ating mga lilinawin dito sa vlog na ating pag-uusapan ng GPX Demon GR200R. So aalamin natin ang kanyang specs, aalamin din natin ang kanyang presyo, kung magkano siya dito sa Pilipinas, at aalamin natin ang kanyang napakagandang mga features, no. So guys, samahan nyo ako na pag-usapan natin ang motorsiklo na ito at alamin kung gaano kasulit ang motorsiklo na ito kung lalabas dito sa Pilipinas. Yun din guys, no, pag-uusapan din natin kung lalabas ba yan dito sa Pilipinas at kung sino ang dealer na brand na motorsiklo na to dito sa Pilipinas. Kasi guys, marami pa talagang tanong-tanungan kung sino talaga ang maglalabas ng motorsiklo nito. Ginulat ka ni GPX ang motorcycle industry nang inilabas nila ang GPX Demon GR200. Sino ba naman talaga ang hindi maaalarma sa motorsiklo nito kung gaano kaganda ito at ka-aggressive ang looks nito? Ganun din sa kagandahan ng kanyang specs at mga features. Kaya talagang masasabi mo na ginulat talaga ni GPX ang motorcycle industry. Ganun pa man guys, no, konting history lang may kinalaman kay GPX, no. Itong ang GPX ay nagsimulang mag-create ng kanilang mga motorcycle noong 2008. Ngayon, kung ikukumpara nga natin sa ibang brand ng mga motorsiklo, no, sa ibang company, masasabi natin na parang baguhan pa lang talaga si GPX. Ganun pa man guys, no, hindi naman talaga nagpauli si GPX pagdating sa paggawa ng kanilang mga motorsiklo na talaga namang mapapawaw. At isa pa guys, no, si GPX nga ay pasok sa top 3 best-selling motorcycle brand in terms of sales. Kaya masasabi natin na sumabay talaga si GPX pagdating sa kanilang paglalabas ng mga motorsiklo. Kumbaga, bumibenta talaga sila sa masa dahil kalidad din talaga ang kanilang nilalabas na mga motorsiklo. Sa katunayan, parang pang second nga ang Thailand sa buong Asia, no, na talagang in demand pagdating sa pagbibuild ng kanilang mga motorsiklo. Parang pang second si Thailand at pang first pa rin si Japan. Alam naman natin na kapag usapang pyesa, kalidad na talagang ang gawang Thailand. Kahit dito sa Pilipinas guys, di ba? Alam naman natin na kapag usapang pyesa, Thailand is the best kung pag-uusapan. Ngayon guys, pag-usapan na nga natin si GPX Demon GR200R. Ito nga ay first na nilon sa Thailand at ito nga ay tinawag na Demon 200R from the company call of GPX. Talaga namang ginulantang talaga ng Demon GR200R ang motorcycle industry nung nilabas ito. Dahil kung makikita nyo guys, no, pansinin nyo sa video, talaga namang napaka-umangas ng itsura nito at talagang agresibo at masasabi mo talaga na sasabay sa mga brand na katungkali nito. Ngayon guys, matanong nyo na, ibig sabihin ang motorsiklo nito ay Thai bike, ibig sabihin gawa talaga ng pure Thailand? Ang sagot dyan guys ay hindi. So ibig sabihin ang ginawa lamang ng GPX manufacturer ay ang ginawa lang namang nila sa motorsiklo na ito ay ang kanyang frame chassis, bodyworks, design at yung halos lahat na makikita mo sa motorsiklo na ito. So ngayon baka matanong mo, saan naman ginawa ang makina ng motorsiklo na ito? Ang makina nga ng GPX Demon GR200R ay gawa sa China. So ibig sabihin ang gumawa ng makina ng motorcycle na ito ay ang China. At pinangunahan nga ito ng brand na Lonsin. So ibig sabihin ang gumawa ng makina ng motorcycle na ito ay ang Lonsin. Pero yung kanyang chassis, bodyworks at yung design at yung pagiging agresibo ng motorsiklo na ito ay si GPX. Pero yung kanyang makina, ang gumawa nun ay si Lonsin. Ang specs nga ng motorsiklo na ito ay meron siyang 198cc single cylinder 4-stroke 6-speed and meron siyang GPX FI technology and naka BSG compliant na nga rin ang motorsiklo na ito with a liquid cooled engine. Kung pag-uusapan nga ang kanyang maximum power, no, medyo estimated pa lamang po ang binibigay dito. So ang binabanggit dito is nasa 16 to 19 HP siya, pero ang sinasabi ng ilan, ito nga daw ay nasa 19 HP na itong motorsiklo na ito. At meron siyang 7.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Pagdating naman sa kanyang looks and features, makikita natin ang kinagandahan. Kina-upgradean din ng technology ng motorsiklo nito dahil ito ay naka full LED light na ang kanyang lahat ng ilaw. So full LED light system na rin siya. At ang isa pa sa kinagustuhan ko dito yung kanyang looks
na kung titignan ay same sa R1, no, sa Yamaha R1, at doon naman sa kanyang taillight ay same sa motorsiklo nga ng Ducati. Pagdating naman sa kanyang suspension, no, ang kanyang front ay naka-inverted forks na ang kanyang suspension, at doon naman sa likuran ay naka YSS monoshock with 7-step preload adjustable. Naka full colored LCD TFT screen na rin siya. At pagdating naman sa kanyang braking system, siya nga ay naka hydraulic disc brake na with 2 piston calipers sa harapan at disc brake naman sa likuran. Sadly lang guys, kasi hindi siya naka ABS. 'Di ba sa karaniwan ngayon na mga lumalabas din ng mga bagong motorsiklo, common na talaga na naka-ABS. Pero itong motorsiklo na to guys ay hindi siya naka-ABS. Pagdating naman sa kanyang dimension, ang kanyang wheelbase ay 1,340mm at ang kanyang length is 2,020mm. At dito nga sa kanyang seat height guys is medyo magkakaroon lang tayo ng konting problema lamang dahil medyo may kataasan talaga ang seat height nito dahil ang kanyang seat height ay 815mm. So kumbaga hindi siya medyo friendly sa Pinoy height. Meron siyang bigat na 150 kg at meron siyang fuel tank capacity with 11 liters. Ngayon, ang tanong, magkano ba ang presyo ng motorsiklo na ito? Ang Demon GR200R, magkano ba ang presyo nito? So guys, ang presyo nga ng motorsiklo nito ay nagkakahalaga ng 80,000 Thai baht. Kung i-convert naman natin 80,000 Thai baht sa Philippines, ay ito nga ay nagkakahalaga ng 128,600 pesos. So, yun lamang po ang presyo niya kung i-convert natin yung 80,000 Thai baht sa pesos. No? Napakamura? Yes, napakamura talaga. Pero guys, relax, no? Alam naman natin na pag dumating na yan dito sa Pilipinas, talagang magbabago ang presyo niyan. Yung Explorer na Z200, I think hindi ko rin masasabi guys na si Motorstar ang maglalabas ng motorsiklo nito dahil wala pa talaga sila makikitaan na proof na talagang sila ang maglalabas ng motorsiklo na ito. Ngayon, kung si CF Moto naman, medyo masasabi natin 50-50 dahil alam naman natin na si CF Moto talagang active sa paglabas ng mga motorsiklo lalo na sa mga sports bike category at mga big bike category, no. So, masasabi kong 50-50 kay CF Moto. Pero guys, meron pang isa, si SYM. Marami din naman nagsasabi, no, ang bali-balita na si SYM din daw ay may posibilidad na ilabas din tong motorsiklo na yan dito. Pero hindi ko naman masasabi na ilalabas agad, guys, no. Matagal pa talaga bago ilabas ang motorsiklo nito. Pero may mga nagsasabi na baka nga daw si SYM. Alam naman natin na malapit si SYM kay GPX sa Thailand. So may posibilidad guys na si SYM ang maglabas na ang motor na ito. Ngayon guys, siguro dito ko na lang muna tatapusin tong vlog na to, no? So nagpapasalamat ako sa mga nanood. So sana meron kayong nakuha ang aral sa vlog na ito. So don't forget to subscribe nga pala guys my YouTube channel. And like mo na rin tong video na ito. Maraming salamat. Dito ko na tapusin guys. Maraming salamat. So it's your boy. Thanks.